Nasa linya ngayon, si Direktor Teresito Bacolcol ng FIVOLCS. Ano po, dito lang sa report daw ho na mukhang may abiso na po ang FIVOLCS diyan po sa mga nakatira, no? Malapit po sa Taal Volcano ng anytime daw po baka ho magkaroon ito ng pagsabog. Magandang umaga po, Direktor. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, ito pong inyong advisory ngayon sa Taal. Pwede ho ba namin mapakinggan ang inyo pong babala na baka daw ho posibleng magkaroon po ng mga pagsabog, sir? Yes, tama po kayo. Nagpalabas kami kahapon ng advisory dahil tumaas yung RSAM or yung Real-Time Seismic Amplitude Measurement ng Taal Volcano. So yung RSAM ito ay sukatan ng seismic energy release na kapag naipon ng energy, tataas ito. So ano-anong dahilan kung bakit tumataas yung RSAM? Kasi nandito ang nababarahan ang conduit ng bulkan. Kung mapapansin natin, wala tayong nakikitang mga plumes sa Taal Volcano. Kaya most likely nabarahan yung daluyan ng gas. So kapag parang takore yan, kapag barado ang takore, kapag barado ang spout, kapag hindi makalabas ang steam, naiipon ang pressure, nanginginig at pwedeng pumito at usasabog ang takip. So ganyan din sa bulkan, kapag may bara, tataas ang RSAM dahil sa pressure build up. Opo. Sa ngayon po, ano po ang nakataas na alert level po sa Taal Volcano, sir? Ang Taal ay nasa alert level 1 ngayon. Meaning there is a low level of unrest. So ngayon yung tanong natin, at ito yung tinatanong natin mga kababayan, sasabog ba kapag mataas ang RSAM? So hindi naman necessarily sasabog kaagad, pero possible na sign ito na nagkakaroon ng pressure build up, kaya kailangan natin bandayan. And right now, nasa alert level 1 ang Taal Volcano. Opo. Ano po ang mga panuntunan para ho kayo magtaas to alert level 2, Director? Bukod sa pagtaas ng RSAM, titingnan din natin kapag dumadami yung volcanic earthquakes natin, kapag tataas yung sulfur dioxide, and kapag may nakikita tayo na inflation sa mga sa bunganga ng bulkan. So yan yung tinitingnan natin. Pero right now, hindi pa natin nakikita yan. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Opo. But anytime ho ba pwede pong maglabas ng magbuga ito ng abo kung sakasakali po dito sa inyong binabanggit na sitwasyon ngayon? Yes, anytime pwede pong even at alert level 0, pwede pong magkaroon tayo ng phreatic eruption. Okay. Kasi for as long as you have the right ingredients, you have water coming into contact with hot volcanic materials, pwede pong magkaroon ng pagsabog. Okay. So that's the reason why we keep on reminding our kababayans na huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island because that is a permanent danger zone and anytime pwedeng magkaroon ng phreatic eruption. Yung pong ating mga ang kabuhayan po sa Taal Lake, ano pong inyong advisory sa kanila? Ito hong mga gumagamit ng bangka diyan sa mga palaisdaan at bumabiyahe po sa Taal Lake. Well, as long as hindi sila pupunta doon sa Taal Volcano Island, kasi that's a permanent danger zone, they would be safe. So, basta wag lang silang pumunta doon sa Taal Volcano Island. Kung nasa fish fence lang sila at nasa bangka, wala namang problema doon. Okay. Kapag ho ba may mga aktibidad, itong Taal Volcano na binabanggit po ninyo, meron bang nangyayari sa ilalim ng lawa? Ibig sabihin, if you're talking about the Taal Caldera, yung may mga fish fence, wala naman po. Pero kung doon mismo sa Taal Crater, yung sa main sa Taal Volcano Island, may nangyari dyan. Nandyan kasi yung source ng gas natin. Dyan din yung magma natin. So may nangyayari dyan. Kaya po meron tayong mga paglindol, meron tayong tremors na nare-record, and meron tayong sulfur dioxide. Opo, yung pong sinasabi na kapag ho ba, di ba minsan din po nagkakaroon po ng volcanic earthquake, di po ba, Direktor? Kapag po ba may volcanic earthquake hatid nitong Taal Volcano, meron bang liquefaction na nangyayari doon sa ilalim po ng lawa?
Wala po. Yung liquefaction po na sinasabi po natin would be galing po yan by the term liquefaction sa ano po yan kapag may tectonic earthquake tayo and then yung sandy material, yung lupa would behave like liquid kasi yung sand particles would settle down and water would go up. So yun po yung liquefaction. Nangyari po to kadalasan sa may mga baybayin along mga river banks sa may coastal areas. Yun po yung and in areas where yung materials natin would be sandy. Opo. Ano ba ang element sa ilalim ng Taal Lake, Director? Ano ba ho yan? Di ho ba yung abo kapag bumubuga, bumabalik po yan sa baba, napupunta rin po yung iba sa lawa, at dahil nga po sediments siya na may mabigat, napunta ho ba yan sa bottom of the lake? Ano ba ang elemento po sa ilalim po ng lawa ng Taal? Yes, but most likely mga ash yan kasi again sa dinami-dami ng pagsabog ng Taal and nagkakaroon ng ash emission activities, pumunta yan doon sa lawa. So yung Taal Lake natin would most likely be composed of volcanic ash. Kasi di ba ho, usually ho kapag rivers, di ba parang maputik yung ilalim nito. Opo. Diyan po, mostly po yung bed composition niya ay volcanic ash. Yes, that's right. Volcanic ash. Sa riverbeds, mga sedimentary rocks yan, but dito sa may Taal Lake, volcanic ash po yan. Opo. Acidic ko ba yan? Ano bang katangian ng volcanic ash? Yung volcanic ash it's acidic, kaya po kapag nagkaroon po ng minsan kapag may pagsabog tapos dadapo ito sa Balat. mga dahon, minsan nasusunog yung dahon because it's acidic. Okay, sige po. Sige, so salamat po na marami at kung sakasakali po, agad naman kayo mag-aanunsyo sa pagtataas po ng alert level po sa Yes, Taal. that's right. Opo. Sige. Yes, that's right. Opo. Maraming salamat din po. Salamat, Director. Si Director Teresito Bacolcol ng FIVOLCS. Salamat sa kanya pong pagbibigay ng panahon sa ating pong programa.